nung unang nag-start po tayo ng overnight prayer meeting, pangalawa, at pangilan na po ito? Siyempre, no? Una, pangalawa, pangatlo. At alam po natin na sa mga susunod, iba't iba at iba pa ang gagawing pagkilos ng ating Panginoon. Hayaan po natin na sa pagkakataon na ito, mas mag-asam pa po tayo ng kilos ng ating Panginoon. At sa mensahe na ating maririnig, hayaan po natin na matanggap po natin yung mensahe na dapat po na matanggap po natin na galing po sa ating Panginoon. So ngayon po ang topic po natin sa Word of God po, ask for the rain. So ito po ay makikita natin sa Zechariah 10 verse 1. Sabi po dito, humingi kayo ng ulan sa Panginoon sa panahon ng tagsibol dahil siya ang gumagawa ng mga ulap. Binibigyan niya ng ulan ang mga tao at ang bawat tanim sa parang. So sabi po dito, no, ask for the rain. So ibig sabihin, sila po ay humingi sa Panginoon at sila po ay nakatanggap nito. So sa atin po, alam ko po na ang bawat isa sa atin ay may hinihingi din sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Iba't iba po yung hinihingi natin sa ating Panginoon at sinabi nga, once na tayo po ay humingi sa ating Panginoon, ito po ay ibibigay niya sa atin. Alam po ng Diyos yung kalagayan po natin, no? Every time po na tayo po ay uma-attend ng overnight prayer meeting, then sabi nga din po ni Brother Jomar kanina sa unang Word of God po natin, talagang nakakamiss po, no? Kaya nga, dati pa po namin pinupush po sana na magkaroon po nito kasi unforgettable po talaga yung moment na nagkakaroon po ng overnight prayer meeting dun sa St. Clair po, sa Santa Clara, na kung saan talagang di mo iintindihin yung oras. Talagang mag-e-enjoy ka lang. Then sabi nga ni Brother Jomar, pang prom, tama po ba? Diba? So, ganun yung pag-aasam na maka-attend po, no? Sabi nga, yung iba po doon, a-attend doon, tas after nun, diretso na sa work, diretso sa school. So, hayaan po natin na kung noon nagagawa, maging ngayon, maaari din naman po, tama po ba? So, walang imposible sa ating Panginoon once na i-desire po natin, hingin po natin sa Kanya na makayanan natin kung di natin kaya. Hindi naman po agad-agad, no? Kung gugustuhin mo, kakayanin po natin yan, hingin po natin yung tulong na nagmumula sa ating Panginoon. Sabi po, we need to see the outworking and demonstration and the manifestation of what every believer carries, the power of the resurrected Christ. So, how do we respond to the rain? So, paano po tayo mag-respond? So, base nga po dun sa binasa po natin sa Zechariah, illustrates a principle more than it makes a definite prophetic statement. So, in other hand, makikita po natin sa scripture or sa passage po na binasa natin, like this to do give us illustration and pictures of how the kingdom of God operates. So, makikita po natin kung paano po, no? What is the appropriate response to the rain of outpouring? So, ano po yung response na dapat po natin gawin? Kailangan po tayo talaga na mag-aspa ng more sa ating Panginoon. Hindi naman po porket naranasan na natin ito, enough po na yun. Minsan, akala natin higit na to, pero may mas hihigit pa. No po, sabi nga, kung naranasan natin ang kilos ng Panginoon nung unang overnight prayer meeting, pangalawa, mas meron pa. No, laging meron. At laging bago. Hindi naman po ikino-continue yung nangyari nung unang overnight prayer meeting po natin, di ba? Iba't iba. At laging bago yung kilos na ginagawa po ng ating Panginoon. Amen po ba? Lagi nating i-desire yung bago na maranasan natin sa ating Panginoon. At higit pa sa mga nararanasan po natin, yung maranasan po natin galing po sa ating Panginoon. So kahit tayo po ay nagnanasa na mas maranasan pa yung patuloy na paglago, ay maaari talaga na maranasan din po natin yung maging stagnant po. No? Nararanasan din po natin minsan na parang hindi na tayo gumagalaw, parang nahihinto na tayo. Parang hindi na tayo nagmumove, na kung ano yung sitwasyon natin ngayon, parang bakit ganito? No po, may mga ganong pagkakataon sa buhay natin na nahihinto po tayo. Kaya nga,
sinasabi na mag-ask pa tayo ng more sa ating Panginoon. Baka may kailangan tayong gawin. No po, i-ask natin yung help ng Panginoon para sa mga susunod, magawa natin yung mga bagay na alam natin hindi natin nagawa nung time na yon. No po. Then, posible po, no, how is this even possible na maranasan po natin yung ganong sitwasyon na nag-ask tayo ng more sa Panginoon pero may nararanasan tayong parang pagka-stagnant sa ating mga buhay. So, may mga pagkakataon po na napipigilan tayo na mag-explore pa, na mas mag-explore pa na maranasan natin siya sa ating buhay. So, dapat maalam po natin kung ano po yun, yung nagiging dahilan para hindi pa natin siya mas maranasan sa ating buhay. Ano po kaya yung mga yon, no? Kaya dapat mas magkaroon tayo ng hunger, 'di ba? Tinuro nga po ni Brother Jomar kanina, no? It's the hunger for future exploration of God that keeps people postured to experience an increase of revival. So, gusto po natin ng revival, no? So, dapat mas mag-ask pa tayo sa Panginoon na mas maranasan po natin ito sa ating buhay. Revival is not the mystical, sovereign things that happens at periodic, arbitrary times in history. While there is sovereign elements to revival, meron pong mga pagkakataon na tayo po bilang mga mananampalataya, may pagkakataon po na hindi tayo nakokontento sa kung anong meron lang tayo. Minsan po yung hindi hindi tayo nakokontento. No po, minsan hindi rin po nagiging maganda yung resulta po na yun. No po, hayaan po natin na magkaroon tayo ng kakontentuhan sa ating buhay. Minsan po kasi yung sobrang pagnanasa natin, hindi po nagiging maganda yung resulta. Na dadala po tayo sa ibang way na hindi po yun yung nais ng Panginoon na tahakan po natin sa nais po nating revival na maranasan. So, dapat magkaroon po tayo ng yung masatisfy tayo sa kung anong meron po tayo. Pero sinasabi nga po, kailangan mag-ask pa rin tayo ng more sa ating Panginoon. Sa ibang way, kung ano po yung nakikita natin na ginagawa ng kaaway na nahadlang sa atin, kaya hindi natin maas sa Panginoon. Di ba po? May ganun eh. Alam mo na nandito na, pero bakit hindi mo maranasan? No po? Alam mong nandyan na, ibibigay na ng Lord eh. Nakikita mo na eh, no? Meron ng, pahapyaw. No po? Pero bakit hindi mo pa maabot? No po? Kailangan mas mag-as pa tayo, mas laliman pa natin, no? Mas igtingan pa po natin yung paglapit natin sa ating Panginoon. May mga tao po na naranasan naman na nila yung paglapit sa Panginoon, yung tinatawag na yung sabi nga natin, ask for the rain, di ba? Nag-ask na sila sa Panginoon, naranasan nila, pero konti lang yung naranasan nila. No po? Pero sabi nga po, kailangan makarinig sila ng testimony para mas ganahan sila na mag-ask pa ng more sa ating Panginoon. Ang laking tulong po kasi na tayo po ay nakakarinig po ng mga testimony. Kagaya kanina po, di ba? Sabi nga ni Princess, more pa eh. Sabi nga niya, antayin niyo po yung ipopost ko kasi naipon eh. No po? Kahit sa amin po sa extension, grabe po yung work ng Lord ng month ng May. Kasi sunod-sunod po na nagkaroon kami ng wireless mic, 2, wired mic, 2, tapos yung speaker, 2. Yung aircon po namin nasira, na pinalitan ng Panginoon, hindi man siya bago, pero napalitan agad kasi 1 month kami nagtiis na isa lang yung aircon, pinalitan ng Panginoon. Di ba? Hindi man po siya brand new, pero nandun na nagpapadala ang Panginoon ng mga kailangan. Sabi nga po nung member na nakausap ko po nung Sunday, kailangan talaga yung tao na nandito na naglilid sa Panginoon o mga leader, nandun yung desire din talaga na hindi lang paglago dito, kailangan nananalangin din po talaga tayo sa mga nasa paligid po natin. Kaya po nakakatuwa yung sabi ko nga po nung last Sunday na sinasabihan ko na po sila na magkaroon ng Bible study. Kasi kahit noon pa po, gusto ko po talaga na
mabuksan na agad. Kala natin ganun lang kadali po, no? 22 sitios po yung meron sa kay Pumbo. Gusto ko po kung ako lang. Siyempre, yun naman po yung gusto ng Panginoon. Pero kung kulang po yung manpower, mahirap. No po? Kaya ang tindi po ng ginagawa ko mong prayer po sa Panginoon ngayon na magpadala po siya ng mga tao, no, na makakatuwang para mabuksan po talaga yung mga gawain po na yun. Sabi ko nga po, yung time na gusto ko nang makasama po sa mga Bible study kay Sister Paulina at kay Sister Malu, nagkasakit naman po ako. 2 weeks po actually . Ngayon lang po yung talagang masabi ko na okay na ako. No po, pero may konti na lang. Actually po, bago ko maranasan yung talagang totally okay na po ako, sabi ko kahapon, ininit na naman po ako ng ubo. Sabi ko, Lord, ayoko na, hindi ko na kaya. Umalis ka sa akin. Sabi ko doon sa sakit ko na yun. Nakatulog po ako, pagising ko, wala na agad. Grabe po. Natuwa po ako sa Lord kasi, minsan alam natin na yun lang yung kailangan natin gawin, pero nakakalimutan natin. No po, sabi ko, alam ko naman yun bakit nun ko lang siya ginawa? Di ba? May mga pagkakataon po na talagang sabi ko, minsan lang naman po ako magkasakit pero matagal, tas unti-unti. Pero sa kabila po ng yun, di po tayo nagpapatinag na patuloy na magamit ng Panginoon sa ministry. Hindi man po dun sa gawain ng Panginoon nga sa Bible study. But now, eto na po bukas, start na po nung bagong bubuksan po namin na Bible study. Sabi ko nga rin po sa isang kabataan namin na nabisi sa trabaho, sabi ko sa kanya, wala ka ng trabaho ngayon, magbukas na tayo ng Bible study sa inyo. Sabi ko po sa kanya, nakakatuwa po nung kausap ko po siya nung gabi na yon. Sabi niya, merong lugar sa kanila, clubhouse, sabi, kakilala daw niya yung nandun, sabi niya, pwede daw magbukas doon. Sabi ko, sige, sabihin mo sa akin pag ready na. Kasi ayoko pong i-push siya dahil yun yung gusto ko na agad-agad. Hayaan po natin na yung nais ng Panginoon kung kailan mabuksan po. Parang yung bubuksan po namin bukas. Ang tagal na po nun, bago pa yata mag-anniversary po ang kay Pumbo, nakausap ko na siya. Pero bukas pa lang po yung panahon o yung oras na inilaan ng Diyos. Hindi po natin dapat madalin lahat ng bagay. Hayaan po natin na gawin natin yon, pero hayaan natin sa tamang panahon na inilalaan ng Diyos. Na po, lagi lang tayo mag-asa sa Panginoon, ibibigay niya po yan sa tamang panahon. Amen po ba? May hinihingi po ba kayo sa Panginoon ngayon? Every time na pupunta po tayo sa gawain ng Panginoon, alam po natin na bawat isa sa atin ay may dalahin, bawat isa sa atin ay may nais na idulog at ilapit sa ating Panginoon. Hayaan po natin na lagi natin gawin yon at after nun, angkinin po natin na matanggap po natin ng mga ito. Yung sa speaker po namin, ang tagal na po nun, pero nung time lang po yun dumating. Yung wireless mic po, hindi ko po ina-expect yun. Yung wired mic, hindi ko po siya ina-expect. Yung speaker din naman po, hindi kasi alam ko matagal pa . Pero idinala ng Lord nung time na yun. Sobrang nakakatuwa po kasi iba kumilos ang Panginoon . Yung kilos natin, iba yung gusto nating mangyari. Pero mas iba yung gustong mangyari ng Panginoon. The best. Grabe po. Yung isang speaker na yon, sabi po, gantong amount, akala po nung bumili, 2 na agad, hindi pa pala, 1 lang. Kaya nagulat po siya nung binili po niya yun . Pero hindi po siya nang hinayang kasi napakaganda po ng tunog. Napakaganda po. Kaya mas pinagaganda po ng Panginoon. Pero syempre, hindi pwedeng yun lang. Dapat maging tayo, maging kagamit-gamit din sa ministeryo ng ating Panginoon. Mas may ipinagpe-pray pa nga din po kami na sana maaprubahan po ng may-ari para magkaroon po kami ng sariling prayer room po dun sa extension. Kasi, ewan ko po, yun po yung nilalagay ng Lord sa heart ko po na mas maging mapanalanginin po lalo. Although, syempre, nananalangin po tayo. Pero lalo na pag may gawain, dapat po continuous yung prayer. Kaya sabi ko sa kanila, pag nagkaroon na tayo niyan, dapat mag-pray muna kayo bago mag-minister. So, mag-schedule po sila or aagahan po nila. So, yun po yung gusto ko pong mangyari. Syempre, nakadepende pa rin po ako sa nais ng Panginoon kung kailan po ito. Hayaan po natin, i-share po natin yung mga ganyung patotoo sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Lalo na kung alam mong yung pinagdadaanan niya is sa pagdaanan mo rin, i-share mo sa kanya para mapalakas mo rin yung loob po niya. Huwag po tayong mahiya na i-share po yung testimony natin sa ibang tao para maranasan din po nila
yung blessing na ninanais po nila or katugunan sa bawat panalangin. Hindi lang naman po blessing di ba? Yung ipinapanalangin natin sa Panginoon. Marami tayong ipinapanalangin sa Kanya na gusto nating mangyari at magkaroon ng katugunan. Amen po ba? Amen. Hayaan po natin na mas nasahin pa po natin ang higit na maranasan po ang Diyos sa ating mga buhay. So hayaan po natin na sa pagkakataon na ito ay mas pag-aralan pa po natin yung nais ng Panginoon na mangyari sa atin. So, bago po ako magpatuloy, kakanta lang po tayo ulit. Sige po. Sige po, kahit tayo po ay yumukat pumikit na lamang po sa ating mga kinauupuan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Ginagalang kita. Sabayan po natin yung awit na ito. Banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko. Manatiling nakatuon sa'yo. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko. Gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Yes, hallelujah. Maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na mas maranasan ka pa namin sa pagkakataon na ito sa patuloy na pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyong lahat. In Jesus' name, amen. So next po, the Spirit of God is a moving spirit. Amen po ba? Amen po. May mga pagkakataon po ba sa buhay natin na mararamdaman natin ang Panginoon? Tapos ano po yung ginagawa nyo pag nararamdaman nyo po yun? Minsan po, ako po sa akin po, minsan mararanasan ko po yung bigla na lang po akong matitiri ay, wow, tiri ay. Yung mangingilit po yung luha ko, tapos bigla na lang po tutulo, tapos doon na mag-start na iiyak lang po ako. Iiyak ko lang. Kasi minsan po yung pag-iyak mo, ang kagaanan, grabe po yung kagaanan after nun. May moment naman na bigla na lang i-impart ng Lord sa iyo na kumanta ka ng ganito. 'Di ba? Mapapayapa ka after mong kumanta. Minsan naman, habang nagde-devotion ka, mangungusap ang Panginoon, anak, ito yung gusto kong sabihin sa iyo. Sa iyo po, hindi sa ibang tao. Ang devotion po, personal natin sa ating Panginoon. Iba, kumilos po ang Panginoon. Alam ko po na ako po, ganoon po yung naranasan. Alam ko po na mas higit pa, na marami pa po kayong naranasan na kilos ng Panginoon. Lalo na po sa mga sitwasyon po ninyo sa inyong mga buhay. Tama po ba? Yung mga inaasahan yung nangyari sa inyo, grabe po yung ginawa ng Lord, di ba? At alam po natin na once na nandun po ang pagkilos ng Banal na Espiritu, iba po Iba talaga. At ayaan po natin na sa journey na meron po tayo, mas maranasan pa po natin siya. No, sabi po, how do we keep journeying on this road from glory to glory? Alam po natin na tayo pong lahat bilang mga mananampalataya at nakakilala na sa Panginoon, ninanasan natin na maranasan po natin yung transformation na gusto niyang maranasan po natin sa ating mga buhay. Tama po ba? Hindi lang tayo yung gusto nating matransform. Gusto rin natin yung bawat lugar na kinabibilangan natin matransform din. Yung sitio or barangay na pinaglagyan sa iyo ng Panginoon, gusto mo maranasan din yung transformation. Siyempre, hindi naman nananatili sa iyo lang no po yung salvation na nagmumula sa ating Panginoon. Dumadaloy po yan Continuous. So, wag po nating hayaan na tayo po nakakilala, binago ng Panginoon sa atin lang.
Kaya nga sinasabi po, di ba, every time na tayo po ay nagsishare ng gospel, ako po, hindi ko po makakalimutan na ang hirap naman na ikaw nagsishare ka sa ibang tao, sa pamilya mo, hindi. Kaya po every time na may pagkakataon na makapag-share po ako sa amin, sabi ko nga po nung una, hirap na hirap po ako mag-share ng Word of God. Kaya ang ginagawa ko po, ibinigay po ng Lord, mag-share ako ng mga testimony or kung paano niya po ako pinagpapala. Kaya po yung pagpapala, hindi ko po kinikip sa akin lang. Ibinabahagi ko rin sa kanila na malaman nila na ganito kumikilos ang Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, bigyan niyo pa po ako ng ganitong mga blessings na kung saan, hindi lang po financial, hindi lang material, sa kung paano ko po maipapatunay sa pamilya ko na kumikilos po sila sa buhay ko. Sabi ko nga po ngayon po na ngayong June, mag-1 year na po ako hindi nagtatrabaho, pero natutuwa po ako sa Panginoon kasi sa kabila po ng iyon, na ibabahagi ko pa rin po sa parents ko kung paano po ako ginagamit ng Panginoon. Sabi ko nga po, ayoko pong mangyari na sinasabi ko po sa mga worker na pa-attendin nyo yung mga pamilya nyo, tapos pamilya ko di makaka-attend. Kaya sinabihan ko na po sila, sana po maka-attend kayo. Sabi ko po, hindi man weekly. Sabi ko, kahit once a month maka-attend kayo dun sa family day po, sa extension, sabi ko sa kanila. Kaya po, yun po yung lagi kong sinasabi sa kanila. Kasi lagi po nandun talaga na nakasupport naman po sila sa akin talaga. Unlike po dati na pag ganon, hindi ko po nasasabi sa kanila yun eh. Pag may mga ganitong gawain, may mga ganong gawain po, Father's Day, Mother's Day. Ang pagkakatanda ko, tuwing birthday ko lang po sila nai-invite eh. Pero ngayon po, nadadagdagan na. At alam ko po na hindi man agaran yung ganong way na nangyari sa aking buhay. Alam ko po na eto na. No po. Alam ko po na mas mararanasan po namin yung transformation. Kasi ayoko naman po na ginagamit ako ng Lord sa barangay na ito, tapos sa pamilya ko hindi ako magamit. No po. Pwede namang magamit parehas eh. No po. Hayaan po natin na magamit po natin yung ating sarili para matransform yung buhay ng mga tao na nakapaligid po sa atin. Yung iba nga po na alam natin Kristiyano na eh, di ba? Binabahaginan pa rin natin eh. Na nagkakaroon po tayo ng sharing pa eh, di ba? How much more sa ating pamilya. Ang sarap po kaya sa pakiramdam na merong sharing, no, sa loob ng pamilya. Ang sarap po sa pakiramdam na nag-uusap-usap kayo tungkol sa salita ng Panginoon, sa mga ginagawa niyang kilos sa buhay mo, kung paano ka nabubuhay. No? Sabi nga, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya po nung Mother's Day, binigyan ko rin po sila ng token na ibinigay sa amin. Sabi ko nga po, sobrang mag-bless ang Panginoon eh. Kasi nung Mother's Day po, may ginamit ang Lord na sinabi niya na siya na daw yung magpo-provide nung token namin para sa Mother's Day at saka sa Family Day po namin kasi once a month po yun eh. Then sa next month, may ipine-prepare na rin po siya. Sabi ko, iba po talaga kumilos ang Lord. Yung dati, talagang mag-i-invest po tayo eh. Dati talaga, pinaghahandaan namin, eto yung dapat na ibigay pag Family Day, ganyan. Ngayon, hindi na po iniintindi kasi may iba nang ginamit si Lord para sila na yung mag-provide nung kailangan po namin. Sobrang nakakatuwa po ang Lord kasi yung mga ganong way, yung mga ganong pangyayari, hindi ko naman po inisip na may gagamitin si Lord na siya na po yung sasagot eh. Pero syempre, patuloy pa rin po tayong manalangin na may gamitin pa siya. Syempre, hindi naman natin masasabi na hanggang dumating ang Lord, nandyan sila, na sila yung mag-provide eh, di ba? Kaya yun po yung mga tao na nakakasama natin sa ministry, lagi nating ipag-pray. Yung mga nakasupport sa ministry, lagi nating ipag-pray. Ang bawat isa po sa atin, dapat tayo po ay nagpapanalanginan. No po? Hindi lang po ang win, ang may task na manalangin. No po? Maging tayong lahat po ay dapat na nananalangin. Hayaan po natin na kung paano sila manalangin, hindi man ganun yung level ng pananalangin na meron tayo. Hayaan po natin na huwag mawala yung pananalangin sa atin. Importante po yan eh. Ano po? God is greater than the last season of awakening and period of revival. Sabi po dito, revivalists are born in the tension between glory to glory. So may mga
kilos po talaga na iba, no? Kakaiba po kumilos. Kaya nga, yung season na meron po tayo, di ba? Grabe po yung nangyayari dun sa prayer revival po, di ba? Every Wednesday. Kaya po sobrang nakakatuwa po na talagang tayo po ay nakaka-attend. Grabe, naging challenge din po sa akin nung mga nakaraang 2 weeks, di po talaga ako naka-attend, pero nag-online po ako. Sabi ko po, tayo nagmi-minister, ginagamit tayo ng Panginoon. Pero hayaan po natin na tayo ma-minister muna bago tayo mag-minister. No po, importante po yung laging pagiging handa bago po tayo gamitin sa ibang tao. Hayaan po natin na magampanan po natin yung bawat ibinibigay po ng Panginoon sa atin. Sabi po, God's agenda for revival as His objective is increasing heaven's territory and jurisdiction on earth. The key word is being increased. So, itaas daw po natin yung pagnanasa natin na maranasan po yung revival sa ating panahon po ngayon. Hindi po ipagpatuloy yung revival noon, kundi maranasan po natin yung bagong revival na gustong maranasan ng Panginoon. Hindi po pwedeng magpagamit lang tayo, depende sa talent na meron tayo. No po, wag nating kalimutan yung pinaka-main na dapat na pundasyon na meron po tayo, di ba? Kailangan tayo po ay hindi nawawala sa pananalangin natin sa Panginoon. Lagi tayo mag-ask for more sa ating Panginoon. As long as we are navigating revival correctly, stagnancy and sameness will be impossible. The only thing God will do with an individual or community who truly desires and experience Him in a greater, deeper way is increase the manifestation of His presence. So once na dinesire talaga natin na maranasan natin yung pagkilos ng Panginoon, mararanasan po natin ito. I-desire natin lagi, no po? Dapat lagi nating dinedesire na maranasan po ito. Hindi lang sa ating sarili, maging sa mga nakakasama po natin dito. Diba? Kaya tayo pumupunta dito, hindi lang para maranasan nating individual. Dapat lahat tayo maranasan natin ang kilos ng Panginoon. Hindi pwedeng may maiwanan. No po? Dapat tayong lahat ay nagtutulungan para maranasan po natin ang pagkilos ng Panginoon. When the Spirit of God is moving, they desire to both steward His present activity along with crying out for increase. No, hayaan po natin na iiyak din natin sa ating Panginoon. Sabi nga po, hindi naman po iyon pagiging sakim dahil tayo po is gumagawa bilang kabuuan. No, as a whole po tayo kumikilos. Sabi po sa Isaiah 9 verse 7, hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at paghahariang may karunungan at katuwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. So hayaan po natin na mapangyari yung nais ng Panginoon. We should be crying out for the increase and expansion of God's reign and dominion in this earth. No po, hayaan po natin na maranasan po natin itong sinasabi ng ating Panginoon na dapat na maranasan po natin sa mundong ito. Sabi po, until see earth visibly transformed by the realities of heaven, the key to seeing the supernatural resources of heaven released on earth is remaining spiritually matured. So dapat po tayo po ay nagmamatured sa spiritual life na meron po tayo. Hindi naman pwede na eto yung level nung nakakilala ka sa Panginoon, ganun ka pa rin hanggang ngayon, 10 years nang nakalipas. Grabe, advance 10 years, pwedeng 1 year muna. Dapat po tumataas yung level ng maturity po natin bilang Kristiyano sa ating spiritual life. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo, aawit lamang po ulit tayo sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko.
sambahin ka, ang siyang mithi ko, hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sa piling mo'y mapawi ang pangamba, sa piling mo'y lubos ang pag-asa, sa piling mo'y galak ay umaapaw, sa piling mo, O Diyos, sa piling mo. Minsan na po, nais kong mamasdan ang iyong kagandahan, nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko, ang sambahin ka ang siyang mithi ko, hindi nalalayo, hindi nalalayo ang pangako ko. Sige po, maaari na po tayong umupo. Ang hirap po kasi sa pagkakataon ng buhay natin na nalalayo din tayo sa Panginoon. Di ba po? Hindi natin namamalayan minsan po na nalalayo na pala tayo sa Kanya. Akala natin malapit pa rin tayo kahit nandito tayo sa church. Kahit nagagamit tayo, hindi natin alam, nalalayo rin pala tayo. Naranasan po ba natin na active tayo pero alam natin ang layo natin sa Panginoon? Di ba po? Hayaan po natin na sa paglago nating spiritual, huwag nating maranasan ng tuluyan yung kalayuan natin sa ating Panginoon. Alam po nating mahirap na malayo sa ating Panginoon. Alam natin na mahirap pag wala tayo sa piling ng Panginoon. Kaya nga sa pagkakataon po minsan na nalulungkot tayo, aawit lang tayo sa Panginoon. Sa pagkakataon na nalulungkot tayo, hanap tayo ng tao na pwede nating makausap. Hindi man natin masabihan na kung ano yung sitwasyon natin, yung maiba lang yung paligid. No po? Yung minsan, pupunta ka lang sa lugar na ito, marerelax ka na. No? Parang marerecharge ka na. No? Yung pagkakadrain mo, lalakas ka ulit. Hayaan po natin na kung saan tayo dalhin ng Panginoon, manatili tayo sa Kanya, hindi tayo mapalayo. Huwag nating piliin yung kalagayan na palayo sa Panginoon. Piliin natin yung mas mapalapit tayo sa ating Panginoon. Alam natin na maraming pwedeng dalhin ang kaaway para tayo ay mapalayo sa Panginoon na akala natin palapit sa Kanya pero palayo pala. Di ba sabi nga po, minsan ang pagkapala, nagagamit ng kaaway para mawala tayo sa Panginoon eh. Di ba, lagi nga po sinasabi sa atin ng Pastora Kay, mga kabataan, pag kayo nag-aaral at nagtrabaho na kayo, huwag niyong hayaan na kabataan, kayo active kayo, pagdating ng wayan kayo, wala na kayo sa Lord. Lagi nating nasain na manatiling maglingkod pa rin sa Panginoon, sa kabila ng anumang sitwasyon na meron tayo sa ating buhay. Piliin natin. No po? Hindi ko naman po sinasabi na hindi tayo mawala dito, pero sa ministry, na ibigay ng Panginoon. Saan man tayo dali ng Lord, meron siyang misyon na gustong ipagawa sa atin. Mawala ka man dito, pero magamit ka pa rin sa ibang kapamaraanan. Pero mas i-desire po natin na magamit pa rin tayo ng Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. No po? Nakakalungkot po kasi na nandito na tayo, tapos mawawala pa. Di ba? Ayaw po ng Panginoon na tayo nakakilala na mawala pa tayo. Yung tayo naglilingkod na, mawala pa tayo. Bagamat hindi natin masisisi yung mga nangyayari sa atin, but labanan po natin sa pananalangin. Kung may mga tao na alam mo makakatulong sa'yo, lapitan mo. Di ba po? Kaya nga tayo nandito eh. Kasi ito pong church na kinabibilangan natin, dapat tayo po yung nagtutulungan para magpalaliman, hindi maging dahilan para mawala yung mga tao sa kapaligiran.
Hindi may iwasan na tayo po bilang mga manggagawa, nagagamit din po tayo para may mawalang tao. Di natin intensyon na maging dahilan. Pero minsan may nasasabi tayo, may nagagawa tayo na nakakasakit sa ibang tao. Hindi po natin intensyon yun, pero yun po yung nangyayari. Hayaan po natin na kung may ganong instances, kung aware ka na ganito yung nagawa ng kasama po natin, paalalahanan po natin para mas maging maingat sa mga susunod. Hayaan po natin na tayo pong lahat ay magtulungan sa paglagong spiritual. Hindi lang dito sa mundo na ginagalawan natin, alam po natin na tayo pong lahat ay kumikilos para manatili yung mga pangangailangan natin ay mapunan. Pero hayaan po natin na magawa din po natin yung paglago nating spiritual. Mag-matured po tayo sa spiritual na meron po tayo. Hindi naman pong basehan na ikaw po ay talagang nag-aaral lagi ng salita ng Panginoon, na lagi kang nagbabasa ng Bible, marami kang alam sa mga doctrines, sa iba pang mga books, di ba? Hindi enough yun eh. Hindi naman sapat na dahilan yun na matured ka eh, di ba po? Hayaan po natin na gawin po natin yung mga bagay na alam po nating makakatulong din sa atin. Sabi po sa Philippians 3 verse 12 to 15, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumika para makamtan iyon, dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Verse 14 po, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 15 po, tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos. Amen po ba? Amen po? Hayaan po natin na tayo po, sabi nga ni Paul dito, di ba? Hindi pa niya nakamtan ang lahat. Pero siya po ay nagpapatuloy, nagsusumikap na makamtan yung nais at layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Nawa maging tayo, alam po natin na hindi pa natin nakamtan ng lahat eh. Pero nasahin din po natin, pagsumikapan po natin, na makamtan po natin yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Yung kung paano niya tayo tinatawag, kung saan niya tayo tinawag. Nawa po, magampanan po natin yun, pagsumikapan po natin. Alam po natin na mahirap, pero ipagpatuloy po natin, huwag nating hayaan na lang na hindi mangyari yung nais ng Panginoon. Sabi nga, tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Yung sinasabi po, di ba, sa verse 14, sabi dito, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos. Alam po natin na may iba't ibang pagkakatawag po ang Panginoon sa atin. Hayaan po natin na ipagpatuloy po natin yon. May mga pagkakataon man po na mahirap yung nilalakaran natin, pero manatili pa rin tayong nakaapak. Manatili pa rin po tayo. Kung di man po natin maintindihan kung ano man po yung nangyayari, ipapaunawa naman po ito ng Panginoon sa atin. Di ba? Sabi po sa kanyang salita. Then sabi po sa 2 Corinthians 3 verse 8, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan kung kikilos na ang Espiritu. Di ba sabi nga po natin kanina, iba pag nandoon ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya nga lagi nating hinihingi na maranasan po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, sa ating buhay. Kahit si Paul, sinabi naman po niya na hindi pa niya ganap, na nakamtan na nagawa. Maging tayo po, alam po natin na hindi pa. Sabi po sa Philippians 3 verse 13, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na.
Isa din po ito sa verse na binasa natin kanina, no? Hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko. So tayo po ba, yun po ba yung ginagawa natin? Nagpapatuloy po ba tayo na maganap na mangyari yung layunin ng Diyos? Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. No po? Alam natin na may mga bagay na dapat na nating kalimutan, na hindi na nakakatulong sa atin. Kalimutan na po natin. Ipagpatuloy po natin na harapin kung ano yung nais ng Panginoon sa future. Paghahanda niya para sa nais niya para sa atin. So, sabi po dito ni Paul, di ba? Paul example in sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Kung gusto daw po nating maranasan yung revival, i-increase po natin yung God's supernatural activity na ginagawa po natin sa mundong ito. It begins by defining true Christian maturity. So hayaan po natin na maging totoong Kristiyano tayo na matured na talaga. No po? Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po sapat na basehan na lagi tayong nandito para masabing matured tayo. Alam po natin yung tunay na estado po natin sa ating Panginoon. Kaya mas naisin pa po natin ang Panginoon sa ating buhay at mas maranasan pa po natin siya. Ano po? Sige po, for last time po, bago po tayo mag-conclusion, sabi po dito, how do you live mindful of the expansiveness and largeness and magnitude of God? Ito daw po yung kailangan natin gawin. Start by praying. No po? Start by praying some new revival prayers. Some new revival prayers. So ano po yung prayer na ini-impart po ng Panginoon sa atin? Meron pong prayers na binanggit po si Paul sa Ephesians 1 verse 17 to 20. Sabi po dito, hinihiling ko sa Diyos ang dakilang Ama ng ating Panginoong Hesus na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo niyo pa siyang makilala. No po? Unang panalangin po ni Paul sa ating Panginoon, bigyan tayo ng karunungan at pangunawa na mula sa banal na Espiritu para lubos natin siyang makilala. Di ba every time po na tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita, lagi nating hinahanap ang Panginoon. No po? Sa ganung kapamaraanan, mas nakikilala natin siya kung paano siya kumikilos sa atin. Ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan para maunawaan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin. Ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Nandoon po na sinasabi na magkaroon ng liwanag, ng kaliwanagan sa ating puso't isipan para maunawaan po natin yung pag-asa na inilalaan ng Diyos para sa atin. Kasi may mga pagkakataon na manghihina po kasi talaga tayo na kailangan natin yung pag-asa na nagmumula sa Panginoon para tayo po ay magpatuloy. No po, hayaan po natin na magawa po natin iyon. Next verse po, ipinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Hayaan po natin na yun po yung maranasan natin, malaman natin yung napakadakilang kapangyarihan ng Diyos sa atin dahil alam po nating lahat na tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Last na po ito, more rain, Lord. So yun yung lagi nating sinasabi kanina pa, ask for more sa ating Panginoon. Kasi ang topic po natin, di ba, is ask for the rain. So ask for more sa ating Panginoon. At hayaan po natin na sa pagtatapos po natin, ngayong gabing ito, maranasan po natin yung sinasabi na ask for more. Ask for the rain. Ask po natin sa Panginoon yung mga bagay na gusto po nating maranasan po ngayon. Alam po natin na tayo pong lahat ay makasalanan. Naligtas po tayo dahil sa habag na nanggagaling sa Panginoon. Hayaan po natin na hindi masayang yung ginawa ng Panginoon. Huwag nating sayangin yung kaligtasan na ibinigay po niya para sa atin.
Now that we are saved, the Spirit of the risen Christ lives within us. Alam po natin na hindi lang po tayo yung nabubuhay, kasama po natin siya. Tama po ba? Sige po, sa pagkakataon na ito, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay umawit na sa ating Panginoon at hayaan po natin na hindi lang tayo basta umawit sa ating Panginoon. Mag-ask po tayo ng higit sa ating Panginoon kung ano po yung gusto niya nating maranasan, ano yung gusto niyang maranasan natin. Ano yung sinasabi po sa inyo ng Panginoon habang tayo po ay nag-aaral, yung tayo po ay umaawit, ano po yung pangungusap na sinasabi ng Panginoon sa atin. Nawa po, wag nating palipasin or baliwalain yung sinasabi po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sige po, tayo po lahat ay mukhang tumikit, tayo po ay manalangin at umawit sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Dumadalangin sa iyo, o banal na Espiritu, hiling ko ay pagsama mo. Nagtitiwala sa iyo at sa kalooban mong mas lalong mapalapit sa iyo. Wala nang bagay sa mundo na mas hihigit sa iyo. Hangad ko ay laging ikaw. Hanap ng puso kong uhaw ang batis ng pag-ibig mo. Ligaya ko'y tanging ikaw, nagmamahal sa'yo, o banal na Espiritu, nagpapasakop lamang sa'yo, o patnubayan mo, o banal na Espiritu, nagpapasakop lamang sa'yo, nagpapasakop lamang sa'yo, nagmamahal sa'yo. Habang tayo po ay umaawit sa ating Panginoon, hayaan po natin na tayo po ay mag-usal pa rin ng panalangin sa ating Panginoon. Alam po natin na may mensahe po ang Panginoon sa bawat isa. Nagpapasakop lamang sa iyo. Ipanalangin po natin sa oras na ito ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hayaan po natin na sa kabila ng lahat ng sitwasyon na meron tayo sa ating mga personal na buhay, tayo po ay patuloy na manalangin sa Panginoon para sa personal nating buhay, sa pamilya, sa mga kasama po natin sa church na kinabibilangan po natin at sa mga tao sa labas na alam po nating nais din ng Panginoon na maabot po natin sila. Kung nag-aas po tayo ng for more sa ating Panginoon, sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, sinasabi din po ng Panginoon na kumilos din po tayo ng more sa labas na alam po nating marami pang kailangan makatanggap sa ating Panginoon. Hayaan po natin na tayo po ay magamit din ng Panginoon para sila po ay makakilala sa Kanya. Alam po natin na sa kabila ng lahat, nandyan po ang Panginoon sa atin. Sabi nga, anuman po yung hilingin natin sa Panginoon, ito po ay pagkakaloob niya po sa atin. Manatili lamang po tayo sa Panginoon. Huwag po nating hayaan na tayo po ay malayo sa Kanya. Patuloy na magpasako po tayo sa nais ng Panginoon hanggang sa makamtan po natin yung layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Sa uling pagkakataon, tayo po ay aawit sa ating Panginoon. Yes po.
Yes, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. Pwede po ba na sa pagkakataon na ito, ibigay po natin yung the best natin. Ibigay na po natin yung lahat sa ating Panginoon dahil nag-ask po tayo ng more sa ating Panginoon. Hayaan po natin na mag-umalab yung meron po tayo sa ating puso. Hayaan po natin na makakilos ang Panginoon sa oras na ito. Hindi sa sariling atin na gusto nating maranasan, kundi sa nais ng Diyos na maranasan na pagkilos ngayong oras na ito. Yes, hallelujah, hallelujah, Jesus. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. I-deserve po natin na mas maranasan pa natin ang Panginoon sa oras na ito. Ito po yung pagkakataon na ibinibigay po sa atin ng Panginoon na siya po ay maawitan natin, mapapurihan po natin. Yes, hallelujah. I-deserve po natin ang pagkilos ng Panginoon. Alam ng Diyos yung bawat sitwasyon natin sa ating pamilya. Alam ng Diyos yung sitwasyon mo personally. Alam ng Diyos yung kalagayan mo sa ministry. Alam ng Diyos yung kalagayan mo sa ibang tao, sa labas ng church. Alam ng Diyos ang lahat. Wala tayong maihiligid sa Panginoon kahit sabihin natin na lagi tayong nandito. Active tayo. Hindi natin maitatago sa Panginoon. Kaya mas naisin natin na mas maranasan po natin siya. I-deserve po natin na mas maranasan natin ang pagkilos niya. Tanggalin po yung mga mali sa atin. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Yes, Lord, kumilos ka pa, Panginoon, sa oras na ito, sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy na hipuin niyo po ang bawat isa sa amin sa kalagitnaan ito. Hipuin niyo po sila, Panginoon, sa nais po nilang I want more sa kalagayan na meron po sila, Panginoon. Yes, hallelujah. Nandito po sila sa oras na ito, Panginoon. Inaasam ang pagkilos mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa aming buhay, Panginoon. Yes, hallelujah. Jesus. Hallelujah. More of you, Lord. More of you, God. Patuloy ka naming dinidesire, Panginoon, na maranasan sa aming buhay. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. Pwede po natin itaas ang ating kamay at ibigay po natin yung the best sa pagpurit pagsamba natin sa ating Panginoon na nagmumula sa ating puso. Yes, hallelujah. Naririnig po tayo ng ating Panginoon. Yes, hallelujah. In my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more, I want more. I want more, I want more. I want more. Put it out. I want more, I want more. I want more, I want more. I want more, I want more. Won't you put it out? You set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. You set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God.
I want more of, sa huli pong pagkakataon, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want Hallelujah, more hallelujah, of you, hallelujah. God. Yes, hallelujah, I want hallelujah. more of Yes, say you, hallelujah. Pwede po ba tayo God. umawit ng papuri sa ating Panginoon? Sing melody of praise. Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Kung nais po natin na mag-speaking in tongues sa oras na ito, do it. Yes, hallelujah, Jesus. Yes, hukayarabakanda rasikayarabakande. Yorosoko kondo rasikayarabakai. Yarasikayarabakanda rasikayarababakande. Yorosoko kondo rasikayarabakanda rasikaye. Yorosoko kondo rasikayarabakai rasikaye. Yorosoko kondo rasikayarabakanda rasikaye. Yorosoko kondo rasikaye. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, sige po, patuloy po tayong magsambit ng papuri sa ating Panginoon. Mag-speaking in tongues po tayo. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We ask for more sa ating Panginoon, kaya give more para sa ating Panginoon. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. May maibibigay pa po tayo sa ating Panginoon. Yes, ibigay pa po natin yung nararapat sa Kanya sa oras na ito. Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Yes, 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 Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, 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 Jesus. Thank you, Father. Yes, kaya rabakanda, rasik kaya rabakanda. Yarasik kaya rabakanda, rasik kaya rabakanda. Yarasoko konda, 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 rasik kaya yasik kaya yasik kaya yasik kaya. Yarasoko kaya yasik. Yarasoko kaya yasik kaya. Yarasik kaya yarasoko kaya. Yarasoko konda, rasik kaya. Yarasoko konda, rasik kaya. Yarasik kaya rabakanda. Yarasoko konda. Yarasik kaya rabakanda. Yes, hallelujah. Huwag po nating putulin ang connection po natin sa ating Panginoon. Kung nararanasan pa po natin siya, ipatuloy lang po natin. Yes, Jesus, maraming salamat, Panginoon. Yes, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkilos mo, Panginoon. Tunay nga na hindi mo kami binigo. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay naranasan, Panginoon, ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang lahat. Kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hanggang ang aming
aming kaluluwa, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sa huli mong pagkakataon, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa nga po nating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, patuloy po natin siyang palakpakan. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw. Woo! Sama-samang isisigaw. Woo! Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak inyong kamay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw. Woo! Sama-samang isisigaw. Sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Isang malakas po na pagpalakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus.